Nagtapos na rin ang laban at natalo na nila ang Demon King. Nagbalik sila sa kapital kung saan sinalubong sila na parang mga bayani pagkatapos ng endgame. Puno ng pabalik-balik na piyesta, mga estatwa mula sa hari, at pangako ng walang katapusang kaluwalhatian habang nanunood ng meteor shower. Si Freren, na may pananaw sa oras tulad ng isang walang kamatayang pagong, ay casual na nagsabing magkita ulit sila paglipas ng 50 taon bago umalis para mamuhay ng mag-isa. Pagkalipas ng 50 taon, bumalik si Freren na tila isang linggo lang nawala, habang si Himmel ay mukha ng matandang Captain America sa dulo ng endgame samantalang siya ay hindi man lang tumanda. Nagtipon ulit ang orihinal na grupo para sa huling biyahe upang panoorin muli ang mga meteor. Hindi nagtagal pagkatapos noon, pumanaw na si Himmel. Sa burol, humarap sa kanya ang katotohanan. Umiyak ng husto si Freren nang maunawaan niyang ang 10 taon ay walang kwenta sa isang elf, at sinayang niya ang pagkakataong makilala ng husto ang tao noong nabubuhay pa ito. Pagkalipas ng 20 taon, dahil mabilis ang lipas ng oras sa kwentong ito, binisita niya si Heather. Ang pari ay nasa huling yugto na ng kanyang buhay habang pinalaki ang isang ulila sa digmaan na nagngangalang Fern. Nilero nito si Freren sa pamamagitan ng pagpapasali ng isang walang silbing immortality grimoire para lang mapatagal siya doon at sanayin ang bata. Ang layunin nito ay matiyak na magiging isang mahusay na mage si Fern bago siya mamatay. Pumasok si Fern sa matinding pagsasanay, kinokontrol ang kanyang mana at sinusubukang durugan ang mga bato gamit ang pagsisikap. 4 na taon ang lumipas sa isang pikit mata habang pinapatagal ni Freren ang pagsasali ng libro. Sa wakas, ibinunyag ng matanda ang katotohanan. Ang immortality grimoire ay isang peking balita lamang. Gusto lang niyang magpalipis ng oras para lumakas si Fern at masigurong isasama siya ni Freren sa paglalakbay para hindi ito mapag-isa. Pumanaw ng payapa ang matanda at ngayon, sina Freren at Fern na ang bagong duo na magkasamang bibiyahe sa kalsada. Ginugol nila ang kanilang oras sa paghahanap ng mga simpleng spell kapalit ng mga kakaibang trabaho tulad ng paggawa ng mainit na tsa o pag-aani ng kalabasa na nagdudulot ng pagkainip kay Fern. Naging seryoso ang lahat nang huminto sila para linisin ang estatwa ni Himmel at nagdesisyon si Freren na kailangan niyang mahanap ang isang espesyal na bulaklak, ang Blue Moonweed, na hindi na nakikita sa lugar na iyon sa loob ng maraming dekada. Galit na galit si Fern dahil sa tingin niya ay aksaya ito sa oras, sapagkat sa mga tao, ang 6 na buwan ay napakahaba. Ngunit sa pagsubaybay sa isang daga na nagnanakaw ng mga binhi, nakakita sila ng isang nakahiwalay na tore na puno ng mga bulaklak. Pinalamutian ni Freren ang estatwa ng kanyang dating pinuno ng isang koro ng bulaklak, na nagpapakita na sa kanyang puso, ang muling pagbuhay sa mga alaalang ito ay sulit sa bawat segundo. 27 taon pagkatapos pumanaw ang bayaning si Himmel, dumating sina Freren at Fern sa lungsod ng Wog. Nagmungkahi si Freren na maghiwalay sila para mamili, ngunit naghihinala si Fern, tulad ng isang ina na nagbabantay sa kanyang anak sa mall. Pagkatapos ng lahat, ang elf ay may kasaysayan ng pagtatapon ng pera sa mga walang kwentang bagay tulad ng bungo ng halimaw at mga kadudadad ang gamot. Sinundan ni Fern ang kanyang tagapagturo na naghihintay ng kapahamakan, ngunit natuklasan niyang naghahanap pala si Freren ng regalo para sa kanyang kaarawan. Binigyan niya si Fern ng isang butterfly hair clip na nagpapatunay na kahit may emosyonal na katalinuhan na tulad ng isang robot, sinusubukan pa rin niyang matuto. Sa kalsada, patuloy na lumalaki at lumalakas si Fern. Sa isang pagsasanay sa gubat, pinauulanan ni Freren ng mga spell ang bata upang subukan ang kanyang depensa. Nagising si Qual na nag-aakalang siya si Thanos, habang pinaputok ang kanyang maalamat na mahiya na Zoltrek. Kawawang nilalang, hindi niya naunawaan na sa loob ng 80 taon na iyon, pinag-aralan ng mga tao ang kanyang mahika, muling idinisenyo ito, at ginawang batayang aralin lamang ang kanyang nakamamatay na sandata. Hinarang ni Fern ang kanyang mga atake ng walang kahirap-hirap, at si Qual ay naiwang tuliro na tila isang taong nagpapatakbo ng makabagong laro sa lumang sistema. Walang awa si Freren na ginamit ang Zoltrek upang durugan ang demonyo. Sa dulo, pinasalamatan siya ng isang residente at na-realize ni Freren na ito ang parehong bata na nagpakita sa kanya ng Kahuberen muli ilang dekada na ang nakalilipas. Dumating sina Freren at Fern sa isang dalampasigan na mukhang sirang lugar na natatakpan ng basura at mga nawasak na barko. Isang lokal ang nag-alok ng grimoire mula sa maalamat na mage na si Flum kapalit ng paglilinis. Alam agad ni Freren na ito ay peke at isang uri ng pangangikil, ngunit tinanggap pa rin niya ang trabaho, maaaring dahil sa pagkabagot o kabaitan. Sa kalagitnaan ng paglilinis, nakita ang tunay na relasyon ng dalawa. Si Fern na ang naging ina sa kanilang dalawa. Ang elf ay gumagising ng tanghali araw-araw at kailangang damitan at pakainin dahil hindi kayang kumilos bilang isang matanda bago magtanghali. Pagkatapos ng ilang buwang pagtatrabaho sa lamig, ipinagdiwang
nila ang piyesta ng bagong taon. Si Freren, na naaalala kung gaano pinahahalagahan ni Himmel ang mga sandaling ito, ay nagpasyang manatiling gising para sa pagsikat ng araw. Lumipas ang oras, at pagkalipas ng isang taon, binisita nila si Aizen, ang lumang dwarf tank ng grupo. Nainip si Fern sa mabagal na lakad ng elf, na nagpaalala sa kanya na para sa mga tao, maikli lamang ang oras. Nang mahanap nila ang lugar na protektado ng sinaunang mahika, natuklasan nila ang maalamat na pamana. Isang talaarawan na nagpapatunay sa pagkakaroon ng Oreo, ang lugar kung saan nagpapahinga ang mga kaluluwa. Ang huli, ang pasukan ay nasa lumang kastilyo ng Demon King sa malayong hilaga. Direktang sinabi ni Aizen sa kanya na kailangang pumunta doon ni Freren, kausapin ang kaluluwa ni Himmel, at ayusin ang kanyang mga pagsisisi. Tinanggap niya ang paglalakbay, habang sinasabi kay Fern na mabilis lamang ito, marahil 10 taon para sa isang walang kamatayang elf. Dumating sina Fern at Freren sa isang nayon kung saan nakikita ng mga tao ang kanilang mga pumanaw na kamag-anak. Nagpumilit si Fern na tumulong at si Freren, na mas gustong matulog, ay pumayag na rin. Natuklasan nila na ang multo ay isa palang halimaw na tinatawag na Ainsam na gumagamit ng mga ilusyon upang mangakit ng makakain. Sa gubat, natigilan si Fern nang makakita ng ilusyon ng kanyang ampon na ama na si Hater, at nag-atubiling umatake. Si Freren naman ay nakaharap si Himmel. Sinabihan siya ng peking anyo na barilin ito at ang elf ay hindi nag-atubili kahit isang segundo. Binaril niya agad ang mukha nito dahil alam niyang ang tunay na Himmel ay gagawa ng ganoong madremang kahilingan. Nawasak ang halimaw at naayos ang problema. Nagpatuloy ang paglalakbay sa Regal Canyon, kung saan may isang solar dragon na natutulog sa ibabaw ng isang grimoire. Sinubukan ni Fern na umatake, ngunit ang kanyang mahika ay nagdulot lamang ng kilati sa mga kaliskis ng halimaw. Nagdesisyon si Freren na kailangan nila ng isang tank upang samalo ng pinsala at naalala niyang inirekomenda ni Aizen ang isang estudyante na nagngangalang Stark sa malapit na nayon. Nang makarating sila doon, natuklasan nilang itinuturing na sikat na tao si Stark dahil sa pagharap sa dragon ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit ang katotohanan, ang bata ay takot na takot. Inamin niyang umalis lamang ang dragon dahil gusto nito at hindi pa siya nakikipaglaban kailanman. Sa tingin ni Fern ay kawawa ito at gustong umalis, ngunit nakita ni Freren ang kanyang potensyal. Sa gabi, natuklasan nilang ang matutikuting bata ay lihim na humahati ng mga bundok gamit ang kanyang palakol, habang nagsasanay ng matindi. Kinausap ni Fern si Stark sa kanyang pagsasanay at na-realize niyang takot ito, ngunit lalaban pa rin siya. Nang kasunod na araw, lumitaw ang pulang buhok sa bangin upang harapin ang dragon. Nangangatog siya sa takot, ngunit napansin ni Freren na ito ang parehong takot na nararamdaman ng kanyang Master Aizen. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang paglaban kahit na natatakot ka na. Sumugod si Stark at nagpakawala ng isang malakas na patama ng palakol na agad na pumatay sa dragon. Ibinunyag ni Freren na hindi man lang niya kailangan ng suportang mahika. Talo na ang halimaw sa unang patama pa lamang. Sumama na ang bata sa grupo, habang gustong magkaroon ng isang kapana-panabik na paglalakbay upang may maikwento sa kanyang guro sa hinaharap. Ngayon ay kumpleto na ang grupo. Ang mabilis na mage, ang maalamat na elf, at ang mandirigmang tank. Nakarating ang tatlo sa fortified city, ngunit ang hilagang hangganan ay sarado ng walang katapusan dahil sa aktibidad ng mga halimaw. Nagpasya si Freren na magpahinga at kumain ng matamis, ngunit sina Stark at Fern ay natatarante sa paghahanap ng paraan upang makapasok. Dahil sa ang mga smuggler ay lumilipad sa ibabaw ng magical barrier, ang kanilang plano ay nabigo ng lubos. Nang tila maiimbak sila doon sa loob ng 2 taon, pinalibutan ng mga bantay si Freren. Sa halip na hulihin siya, humingi sila ng paumanhin at binuksan ang mga pintuan ng may mataas na karangalan. Ang paggamit ng kanyang pangalan bilang kasama sa sumumpo sa Demon King ay mas epektibo kaysa sa isang espesyal na pass. Dahil nakabukas na ang mga pintuan, sa wakas ay tumawid ang grupo sa mapanganib na lupain sa hilaga. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay at dumating sa isang lungsod na mukhang may malaking pagdiriwang. Ito ang Liberation Festival, isang malaking piyesta upang ipagdiwang ang mga bayani ng nakaraan. May mga estatwa ni Himmel kahit saan, na nagpapatunay na ang lalaki ay may malaking pagpapahalaga sa sarili at gustong masigurong walang makakalimot sa kanyang gwapong mukha. Ang masayang kapaligiran ay naging masama nang makakita si Freren ng mga kinatawan ng kapayapaan sa lungsod. Walang pag-aalinlangan na itinutok ng elf ang kanyang tungkod sa kanila sa gitna ng kalsada. Siyempre, hindi ito naunawaan ng lokal na bantay. Inakala nilang nawawalan na siya ng bait at ikinulong ang mage sa kulungan. Sa kulungan, ibinigay ni Freren kina Stark at Fern ang masakit na katotohanan. Ang mga demonyo ay mga halimaw na ginagaya lamang ang pananalita ng tao para mangakit ng mabibiktima. Nagkwento siya tungkol sa isang batang demonyo na linoko si Himmel noong araw sa pamamagitan ng pag-iyak at pagtawag ng ina upang mabuhay lamang at pumatay pa ng maraming tao. Habang natutulog ng payapa ang lungsod sa pag-aakalang may kapayapaan na, napatunayang tama ang teorya ni Freren. Ang isa sa mga demonyo na si Drot ay pumasok sa kanyang selda upang patayin ang elf bago pa siya makagawa ng gulo.
Inakala niyang ang pag-alis sa isang walang sandatang bilanggo ay magiging madali. Sinubukan ni Drott na huliin si Freren gamit ang hindi nakikitang mga kawad ng mahika sa pag-aakalang siya ang lamang, ngunit ang elf ay hindi man lang kumurap. Sa lamig ng isang kontrabida sa pelikula, pinutol lamang niya ang mga braso ng demonyo at tinapos ito doon mismo. Samantala, sina Stark at Fern ay nahaharap sa isang moral na suliranin. Ang bata ay nangangatog sa takot sa mga demonyo, ngunit kinaladkad siya ni Fern sa mansyon ng Panginoon upang pigilan ang kapahamakan. Si Logner, ang pinuno ng mga demonyo, ay itinapon ang pagpapanggap, pinatay ang mga bantay, at sinimulang pahirapan si Lord Grenot. Ang kanilang plano ay ibaba ang barrier ng lungsod upang maipasok ni Aura the Guillotine ang kanyang hukbo. Sumugod si Stark upang maging bayani, ngunit nabugbog at naipit sa sahig. Nang tila tapos na ang laban, lumitaw si Fern sa bintana na parang isang sniper at nagpakawala ng spell na pumutol sa braso ni Logner. Ang mahikang iyon ay binago upang pumatay sa kanilang lahi. Narealize niya agad na ang batang ito ay sinanay ni Freren the Slayer, ang pinakamatinding tagapukso ng demonyo sa kasaysayan. Habang pinapanatili ng mga baguhan ang linya sa lungsod, lumitaw si Freren nang nag-iisa sa labas, handang harapin ang buong hukbo. Sa wakas ay ibinunyag ni Lord Grenot kung bakit napakatakot ni Aura. Ang kanyang gamit ay ang Scales of Obedience, isang magical na bagay na nagsisilbing sukatan ng lakas. Tinitimbang niya ang kanyang mana laban sa kanyang kalaban. Kung sino ang may mas kaunti ay magiging walang hanggang alipin ng nanalo. Dahil si Aura ay may 500 taon ng naipong mana, hindi pa siya natatalo kailanman. Ang laro ay nakatakda na at siya laging ang panalo. Sa labas, sinimulan ni Freren ang paglinis sa kalaban. Sa buong kahinahunan, inalis niya ang kontrol sa isip na mayroon si Aura sa mga undead na kawal na nag-iwan sa demonyo na naguguluhan. Samantala, ang laban sa lungsod ay nasa buong lakas na. Hinarap ni Fern si Logner habang si Stark ay nakipaglaban sa maliit na demonyong si Lini. Nakuha ni Stark ang mas maraming patama sa unang ikot. Narealize niyang ginagaya ng bata ang mga galaw ng kanyang Master Aizen. Narealize ni Stark na habang ginagaya nito ang pamamaraan, wala itong likas na lakas ng dwarf. Naaalala ang mga leksyon ng kanyang guro sa pagtanggap ng pinsala upang manalo, nagpakawala si Stark ng isang matinding patama na hamati sa kalaban. Samantala, ipinakita ni Fern kung bakit siya ang sniper ng grupo. Inakala ni Logner na mahina siya, ngunit nagpakawala ang bata ng mga spell sa bilis ng isang makina. Hindi man lang makahinga ang demonyo. Nang marealize niyang patay na ang kanyang kasama, naabala siya sa isang segundo, at tinapos ni Fern ang trabaho gamit ang malapitang Zoltrek. Nagkaroon ng pagbabalik tanaw sa nakaraan upang makita ang guro ni Freren, ang maalamat na si Flom. Ang mga demonyo ay mga halimaw na nagsisinungaling, kaya kailangan mong maging mas madumi kaysa sa kanila. Ang lihim, ang pagpigil sa iyong mana. Ito ang sining ng pagtatago ng tunay na lakas, mukhang mahina kahit na napakalakas mo na. Sa kasalukuyan, bago maging alikabok, sa wakas ay naunawaan ni Logner ang laro. Ginugol ni Freren ang kanyang buong buhay sa pagpapakalma ng kanyang lakas upang linlangin ang kanyang mga kalaban. At iyon mismo ang nangyayari sa pangunahing laban. Si Aura, na may sobrang tiwala sa sarili, ay ginamit ang Scales of Obedience. Nakikita niya ang mana ni Freren at inakalang ang elf ay mayroon lamang 100 taon ng karanasan habang siya ay may 500. Ang ngiti ng kontrabida ay nawala nang magsimulang gumalaw ang timangan pabor kay Freren. Inalis ng elf ang pagpapanggap at inilabas ang lahat ng lakas na kanyang pinipigil. Ito ay isang napakalaking haligi ng enerhiya na nagpahiya kay Aura. Ibinunyag ni Freren na mayroon siyang higit sa 1,000 taon ng mana at nagsanay sa buong buhay niya para sa isang linlang na ito. Ngayon, sa mga alituntunin ng sariling mahika ni Aura, kailangan niyang sumunod sa may mas maraming mana. Sa lamig ng isang taong nag-uutos lamang, ibinigay ni Freren ang huling utos. Aura, kitlin mo ang iyong sarili. Pagkatapos ipadala si Aura sa kabilang buhay, napayapa ang lahat. Pinasalamatan sila ni Lord Grenot sa kanilang serbisyo at nagkaroon ng seryosong sandali nang makilala niya ang kanyang anak sa mga pumanaw na sundalo. Ngunit nagpapatuloy ang buhay at ang gantimpala ay kasunod, isang peke na grimoire na masayang tinanggap ni Freren dahil tulad siya ng isang collector na bumibili ng mga sirang laro para lamang makakompleto. Halos atakihin sa puso si Stark sa pag-aakalang huhulihin siya sa kawalan ng galang, ngunit naging maayos ang lahat. Bago sila umalis, may ilang proseso. Nagbabala si Grenot na ang pagtawid sa Northern Plateau ay nangangailangan ng higit pa sa lakas ng loob. Kailangan mo ng patunay. Ito ay isang limitadong lugar at ang checkpoint ay nangangailangan ng isang first-class mage. Dahil hindi na-update ni Freren ang kanyang lisensya sa mahika sa loob ng kalahating siglo, natuklasan ni Fern na ang kanyang guro ay naglalakbay ng walang pahintulot. Sa daan, tumama ng matindi ang taglamig sa hilaga. Naging parang yelo si Stark at ang grupo ay nakanlong sa isang kubo. Sa loob, nakatagpo nila si Craft, isang malakas na elf monk na naggagalaw upang manatiling mainit. Ang lalaki ay mabait at hindi nakakakita ng ibang elf sa loob ng 300 taon. Naipit sila doon
sa loob ng 6 na buwan, naghihintay sa pagtunaw ng yelo. Nagkaroon sina Kraft at Frere ng malalim na usapan tungkol sa relihiyon. Naniniwala si Kraft sa Diyos dahil gusto niyang ang kanyang mga nakalimutang gawa ay purihin sa langit. Si Frere ay isang skeptic, ngunit naaalala niya si Hater, ang manganginam na pari na nangakong pupurihin siya mismo kung hindi iyon gagawin ng Diyosa. Kalaunan, nagkanya-kanyang lakad si Kraft at na-realize ni Frere na may mga tao na palang nagpapahalaga sa kanya kahit walang panalangin. Nanatiling napakalamig ng paglalakbay at nagdesisyon si Frere na ilubog ang mukha sa nyebe. Nang makarating sila sa nayon ng espada, nalaman nila ang isang lihim na pang-showbiz na balita. Ayon sa alamat, binunot daw ni Himmel ang espada ng bayani doon parang kay King Arthur sa Excalibur. Ang katotohanan, ang espada ay nakatatak pa rin sa bato hanggang ngayon. Bigo si Himmel sa pagsubok ng lakas 80 taon na ang nakalilipas, ngunit pumasok pa rin siya ng buong tapang at nagdeklara na ililigtas niya ang mundo kahit bilang isang peking bayani. Sa isang bayan ng mga turista, kaarawan na ni Stark sa kanyang ika-18 taon, at natatarante si Fern dahil nakalimutan niya ang regalo. Si Freren, na may pag-iisip ng isang teenager, ay nagmungkahi ng isang gayuma na nakakatunaw ng damit. Ang resulta, itinapon ni Fern ang likido sa elf na nakasira sa biro at sa kanyang kapa. Habang naghahanap ng totoong regalo, nakita ni Fern si Stark na nag-iisip at natuklasan ang kanyang malungkot na nakaraan, isang bersyon ng Cinderella na mandirigma. Ang bata ay ang itim na tupa ng pamilyang militar, laging nasa sapawin ng kanyang perpektong kapatid na si Stoltz. Trinato siya ng kanyang ama na parang basura, at dala ni Stark ang kasalanan ng pagtakas noong sumalakay ang mga demonyo sa nayon. Si Fern, sa isang nakakatuwang sandali, ay naging malinaw na walang sino man ang hahayaan siyang tumakas muli. Nagtapos ang pagdiriwang sa isang higanteng hamburger steak, isang tradisyon na sinimula ni Aizen na dwarf. Ito ang paraan ng isang matapang na tao para sabihing mahal kita. Sa gitna ng kagubatan, nakakita si Frere ng isang tao. Siya ay nasa isang mood na ayaw na sa buhay, na tumatangging humingi ng tulong dahil madumi ang kanyang mga kamay. Ngunit inayos ni Freren ang problema at hinayla siya palabas. Pagkatapos noon, si Stark, na nagpapatunay na ang katalinuhan ay hindi talaga lakas ng isang mandirigma, ay nagdesisyong makialam sa isang halaman at nakagat ng isang ahas. Mabilis silang tinulungan ng kapatid ng lalaki na pari ng nayon. Si Zion mismo, kahit mukhang ilang araw nang hindi natutulog, ay nagpagaling kay Stark sa loob ng ilang segundo gamit ang mataas na uri ng mahika. Narealize agad ni Freren na ang taong ito ay isang mahusay na suporta. Ang problema, si Zion ang pinakamasamang uri ng pari. Umiinom siya, naninigarilyo ng matindi, at sagapa sa sugal. Nang subukan ni Stark na kumbansihin siyang sumama sa grupo sa isang bar, naging malabo ang lahat. Sa kasunod na eksena, pareho silang nasa kalsada na nakaandis na lamang. Sinubukan ni Frere ang pangaral na natutunan niya sa kanya, na sinasabi ang mga salita para magising si Zion at habulin ang kanyang pangarap na maging isang adventurer at mahanap ang kanyang kaibigang si Gorilla. Ngunit ang totoong gumana ay ang kanyang nakatatandang kapatid, na sumampal sa mukha ni Zion at halos tipin siya palabas ng nayon. Kaya, tumigil na siya sa pagmumakmak. Ngayon, mayroon na silang opisyal na tagapagpagaling sa grupo. Mabigat ang kapaligiran dahil nakalimutan ni Stark ang kaarawan ni Fern at hindi siya kinakausap nito, ang nakamamatay na uri mula sa isang kasintahan. Iniligtas ni Zion ang araw, na kumuha ng papel bilang isang veteranong tagapayo sa relasyon. Nagbigay siya ng payo kay Stark at tinulungan ang bata na pumili ng magandang regalo. Bumili si Stark ng isang gel ang may disenyo ng lotus. Mukhang naayos na ang lahat at nakakatuwa hanggang sa sumakay ang grupo sa isang lumilipad na sasakyan. Siyempre, maikli lamang ang kapayapaan. Isang higanteng ibong halimaw ang sumalakay sa sasakyan sa gitna ng ere. Si Freren, sa lamig ng isang taong nag-o-order lamang ng pagkain, ay winasak ang nilalang at ang grupo ay bumagsak. Dahil sa pisika at mahika, lumapag silang buo pa rin. Sa kaguluhan, nawala ni Freren ang isang singsing. Ito ay regalo mula kay Himmel. Nalaman natin na ang disenyo sa singsing ay katulad ng sa gel ang ni Fern, at ang simbolo ay nangangahulugang walang katapusang pag-ibig. Gumamit si Freren ng isang spell para mahanap ang singsing sa gubat, na nagdala sa isang malungkot na alaala. Lumuhad si Himmel habang ibinibigay ang singsing na mukhang isang lalaking nag-aalok ng kasal, at hindi man lang iyon na-realize ng elf. Sa kasalukuyan, nakuha muli ni Freren ang alahas na mukhang masaya, habang na-realize ni Stark ang kahulugan ng Reg Along ibinigay niya kay Fern at Nataranta. Si Fern naman, tinawag lamang siyang tanga, na nagpapanatili ng balanse sa mundo. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, nagbigay si Zion ng isang komento, na sinasabing kailangan ng grupo ng isang matandang babae, na ganap na binabaliwala ang katotohanan si Freren ay libo-libong taon na ang edad. Mabilis na natapos ang usapan nang makarating sila sa isang nayon kung saan ang lahat ay nakulong sa isang sapilitang pagtulog. Ito ay isang sumpa, at bago pa makapagreklamo si Stark, bagsak na rin siya. Dahil si Freren ay immune sa halos lahat, sila ni Zion ang naghanap sa halimaw na may gawa nito. Ang nilalang ay may depensa na nagbabalik ng mahika, parang isang buhay na Uno reverse card.
Binuhat ni Zion ang elf sa kanyang likod habang naaalala si Hater na nagsasalita tungkol sa tiwala. Nagpasya siyang ipustahan ang lahat at gin-icing si Freren sa huling segundo. Gamit ang tumpak na pag-asinta, winasak niya ang halimaw bago nito maibalik ang patama at nailigtas ang nayon. Ngunit ang pera ng grupo ay ubos na. Nagbago ang kanilang kapalaran ng si Lord Orton, isang lokal na maharlika, ay napagkamalan si Stark bilang ang kanyang pumanaw na anak na si Viet. Kailangang magpanggap ni Stark bilang anak sa isang pagtitipon upang mapanatili ang lakas ng loob ng lungsod. Isa itong ganap na pagsubok kung saan sapilitang natuto si Stark ng magandang asal at pagsasayaw sa maikling oras. Sa pagtitipon, nakuha natin ang eksenang hinihintay ng lahat. Nagsasayaw sina Stark at Fern na may romantikong tensyon. Pagkatapos ng kasiyahan, nagkaroon ng mabigat na usapan sina Orton at Stark kung saan sinubukan ng maharlika na amponin ang mandirigma. Tumanggi si Stark dahil sa katapatan kay Aizen, ngunit tinulungan ang matanda na makahanap ng kapayapaan at magtuon sa kanyang bunso na buhay pa. Puno ang bulsa at naayos ang problema, tuloy sa kasunod. Si Zion ay nag-iisip pa rin sa kanyang matalik na kaibigan na si Gorilla. Huminto ang grupo upang bisitahin si Old Volt, isang dwarf na kaibigan ni Freren sa loob ng maraming siglo. Ang lalaki ay nagpapanggap na ulinin para lang paglaruan si Stark bago siya mabilis na talunin. Karamihan sa kamatayan sa laban ay nagmumula sa walang pag-iingat na pagbaliwala sa iyong kalaban. Nakalulungkot ang kwento ni Vol. Pinrotektahan niya ang nayon sa loob ng daan-daang taon dahil sa isang pangako sa kanyang asawa. Kahit inamin niyang nakalimutan na niya ang mukha at boses nito, ang damdamin ay nananatili pa rin kahit mawala ang alaala. Narealize ni Freren na alam ni Himmel kung gaano kaina ang alaala at ginawa ang lahat upang lumikha ng mga sandaling hindi malilimutan para sa kanya. Balik sa kalsada, sinubukan ni Zion na maghanap ng pechay tungkol kay Gorilla. Nakatagpo sila ng isang matigas ang ulong matandang babae na kumikilos tulad ng isang mahirap na NPC. Nagbigay lamang siya ng impormasyon pagkatapos nilang matapos ang maraming side quest tulad ng paglilinis ng estatwa at pagpitas ng bulaklak. Ang estatwa ng mga nakalimutang bayani ay sina Zion at Gorilla noong bata pa sila. Kinumpirma ng matandang babae na dumaan ang kanyang kaibigan at gustong maging sikat para hindi malimutan. Ang magandang balita, alam nila kung saan napunta si Gorilla, sa isang lungsod na tinatawag na Tor. Ang masamang balita, ito ay sa kabaligtaran ng layunin ni Freren. Ang grupo ay nasa isang tensyonadong kalagayan. Ang kapaligiran ay naging mas mabigat, at kailangang magdesisyon ni Zion sa kanyang kinabukasan. Mas lumala pa nang ang isang bagyo ay nagkulong sa lahat sa isang kubo sa loob ng isang buwan. May kaunting takot ang pakiramdam, ngunit mas maraming kakatwang tensyon ng mga kabataan. Sina Stark at Fern ay nahuli sa isang kakatwang tensyon na kumikilos tulad ng mga pangunahing tauhan na hindi marunong makipag-usap. Napakatigas ng pakiramdam kaya itinapon ni Freren si Zion sa gitna upang ayusin ang drama ng dalawa. Nang mawala ang nyebe, ginawa ni Zion ang mahirap na desisyon. Aalis siyang mag-isa upang mahanap ang kanyang kaibigan. Mabilis at maayos ang paghahati, walang labis na drama. At ang ating paboritong pari ay pumunta sa sarili niyang daan. Ngayon ay nagbalik ang orihinal na tatlo sa IC na kalsada. Hindi nagtagal, nagkasakit si Fern sa gitna ng kagubatan. Si Freren ay nag-alaga sa kanya at sinubukang gamutin siya. Ang kanyang gamot ay ang paghawak sa kamay ni Fern, na sinasabing emosyonal na paggamot. Naguluhan si Stark, ngunit ipinaliliwanag ni Freren na natutunan niya ito kay Himmel. Ang bayani ay laging naroroon para sa suporta. Nakakita sila ng isang kubo at naghanap ng mga sangkap, kabilang ang isang puno na mukhang yelo. Pagkatapos ng pag-aani sa gitna ng bagyo at pag-arte ni Freren sa ibabaw ng kaldero, gumaling si Fern. Nagpatuloy ang grupo na mas malapit sa isa't isa at bumalik sa buong kalusugan. 29 na taon pagkatapos ng burol ni Himmel, dumating ang tatlo sa Verst, ang lugar ng mga mage, na may mas kaunting sugal at mas maraming papeles. Ang layunin ay para makapasa si Fern sa first class mage exam upang makapaglakbay sila sa mapanganib na hilaga. Si Freren naman ay tinatimad at gusto lang matulog sa kondongan ni Fern, ngunit kailangan din niyang magpalista. Sa pagpaparehistro, binabaan ng tingin si Fern dahil wala siyang bagong sertipiko, ngunit inilabas niya ang isang sinaunang sagradong simbolo. Isa itong makasaysayang pagpapakita na nag-iwan sa mga matatanda na nakatutok ang mata. Samantala, nakatagpo natin ang iba pang mga kalahok, kabilang si Ubal, isang mage na may tingin ng isang mamamatay tao na nagdudulot ng paghihinalo pati sa matabang monk na si Kraft. Ang babae ay may lakas na nagpapakita ng panganib. Ang mga kalahok ay hinati sa mga koponan at itinapon sa isang kagubatan. Ang misyon, hulihin ang isang ibon na tinatawag na Steely, na napakabilis at mahirap hulihin. Nagkaroon ng tiwala si Freren sa pagpili ng koponan. Kasama niya sina Connie at Loine, dalawang babae na mas maraming away kaysa sa mga kalahok sa palabas. Hindi sila makapagdesisyon kung sino ang hahawak ng kulungan ng hindi nag-aaway. Si Freren, na may mahabang pasensya, ay kumuha ng papel bilang tagapag-alaga. Sinubukan nilang palibutan ang ibon gamit ang mahika ng tubig at yelo.
Ngunit ang bagay na iyon ay napakabilis at tumakas, na sumisira sa tunog. Mas lumala ang mga bagay nang mahiwalay si Connie at halos maging pagkain ng ibon para sa isang lumilipad na halimaw. Ngunit iniligtas ni Freren ang araw. Nalaman natin na ang ugnayan ni Connie at Loine ay nakabatay sa pananakit at pagtatapon sa isa't isa sa bangin. Napakasama, ngunit mukhang gumagana para sa kanila. Ngayon ay kailangang tumigil ng koponan sa pag-aaway kung gusto nilang makapasok. Habang ang lahat ay nagpapahinga, si Fern ay nagkaroon ng isang pag-alala sa nakaraan, na naaalala na kahit ang mga maalamat na bayani ay nakaramdam ng takot bago ang laban. Sa kasalukuyan, ang koponan ni Fern ay nakahuli na ng Steely, ngunit si Ubal ay nauuhaw sa dugo na naghahanap ng laban sa ibang mga mage. Samantala, pinag-aaralan ng koponan ni Freren ang target. Ang ibon ay matigas at mabilis. Inilabas ng elf ang isang sinaunang spell ng mangangaso na may maliit na sakop. Ang plano, gamitin sina Connie at Loine upang lumikha ng kaguluhan. Narealize ng koponan ni Fern na ang lokal na tubig ay hinaharangan at pumunta sa gitnang lawa para lamang mahulog sa isang pag-atake ng koponan ni Werbel. Nagkaroon ng gulo hanggang sa isang haligi ng liwanag ang lumabas at ginawa ni Loine na yelo ang buong lawa na nagpagulat sa lahat. Ang matandang lalaki na si Denken na namumuno sa ibang koponan ay nalaman ang plano ngunit nakakita ng mga bangkay na ginamit bilang pain sa halimaw, na nagbigay ng aral na ang lakas ay walang kwenta kung hindi mo makuha ang mga tao. Inilagay ni Freren ang huling yugto ng plano. Itinago niya ang kanyang mana at naging parang estatwa hanggang sa lumapag ang ibon sa kanya. Nahuli niya ito, ngunit si Lofen mula sa koponan ni Denken ay lumitaw gamit ang mabilis na paglipat at inagaw ang kulungan sa kanyang mga kamay. Samantala, nilalabanan ni Fern si Ire gamit lamang ang batayang mahika, na nagpapatunayan na ang paggawa ng mga simpleng bagay ng maayos ay mas maganda. Ang laban sa gubat ay nananatiling matindi. Si Ubal ay nagpuputol ng mga puno, ngunit gumamit si Werbel ng isang binding spell na gumagana sa paningin. Pinigil niya ang kalaban at nagkaroon sila ng usapan sa gitna ng laban kung saan inamin niyang nag-aalinlangan siya kapag oras na para pumatay. Ngunit lumitaw si Fern upang maglagay ng utos, na itinutok ang sandata sa kanya pagkatapos durugin si Ire gamit ang lakas. Tinanggap ni Werbel ang pagkatalo. Walang buong koponan, tapos na ang laban. Sa ibang lugar, nakatatanggap sila ng pinsala mula sa mga bakal na bulaklak ni Sharf. Mukhang katapusan na, ngunit binunyag ng lalaki na gumagamit siya ng isang peke sa buong oras at tinapos ang kanyang kalaban gamit ang isang nakatagong pag-atake. Si Werbel, na nagpapakitang mabuting tao siya, ay kinuha ang mga bahagi ng kanyang koponan, binuhat ang babae sa kanyang likod, at ibinunyag na naging bayani siya dahil sa isang pag-ibig sa kabataan na hindi na niya maalala ang mukha. At ang swerte ay sumikat sa mga talunan. Isang ibon ang nagkamali at nakahuli sila ng isa. Ang koponan ng elf ay pinalibutan ng grupo ni Denken upang makuha muli ang kanilang ibon. Nakilala ng matandang lalaki si Freren agad na nalalamang siya ay isang buhay na alamat. Ngunit ang kanyang kasama na si Richter ay hindi interesadong makipag-usap at gumamit ng mahika ng lupa upang hatiin ang mapa sa dalawa, na naghihiwalay kay Freren sa kanyang mga kasama. Gusto ni Richter na patayin ang mga baguhan habang pinipigilan ni Denken ang elf. Ang mage na si Siri ay nag-aalok ng anumang spell na gusto mo, tulad ng genie sa kwento, ngunit walang mga limitasyon. Ngayon, ito ay si Fern laban kay Denken, isang mabigat na laban. Samantala, mayroon tayong isang mahalagang pag-alala sa nakaraan. Binisita ni na Freren at Flom si Siri, isang maalamat na elf na nag-aalok ng anumang mahika sa mundo. Tumanggi si Freren, na sinasabing ang saya ay nasa paglalakbay upang matuklasan ang mahika, na nag-iwan kay Siri na hindi nagulat, na tinatawag siyang walang pangarap. Sa kasalukuyan, si Richter ay nagbibigay ng isang nakatutuwang aral sa kasaysayan ng mahika habang hinaharangan ang mga pag-atake ng yelo ni Loine. Siya ay napakataas ng tingin sa sarili, na ipinapaliwanag na ang makabagong depensa ng mahika ay ginawa upang pigilan ang mga pisikal na pag-atake, at ang mga babae ay walang laban. Sa kabilang banda, nagpakawala si Denken ng isang apoy kay Freren, ngunit tinaites kanyang lahat ng elf at gumanti gamit ang isang malapitang Zoltrek, na nagpabagsak sa matandang lalaki. Itinali ni Freren sina Denken at Lofen sa isang puno, ngunit itinatanong ni Lofen kung bakit gusto pa niyang maging isang first-class mage dahil mayaman na siya. Gusto lang niyang bisitahin ang isang libingan sa kanyang bayan. Ngunit si Freren, na nakasira na sa proteksyon ni Siri, ay winasak ang hangganan at nagsimulang umulan sa loob ng dome. Si Connie na may tubig na magagamit, ay gumamit ng malaking tubig at kasama si Loine ay naghanda ng isang malaking alon laban kay Richter. Ang kanyang depensa sa lupa ay hindi kayang kayanin ang lakas ng tubig at siya ay natangay.
Ang tatlo ni Denken na nagkasama muli ay wala ng mana at pinapanood ang pagtatapos ng oras. Ngunit ang matandang lalaki ay hindi sumusuko. Nakakita sila ng isa pang pagod na koponan at nagdesisyon si Denken na ayusin ito sa pamamagitan ng isang laban ng kamao upang kunin ang kanilang ibon. Ang mga resulta ay lumabas at 18 na tao ang nakapasok sa kasunod na ikot. Samantala, si Stark ay nabubuhay sa kanyang pinakamagandang buhay sa hotel na nag-aakalang nasa isang bakasyon siya hanggang sa lumitaw si Fern at sirain ang kanyang saya. Nakatulog rin si Freren, kaya upang humingi ng paumanhin sa pagkaantala, inilabas nila ang mandirigma upang kumain. Sa kabilang bayan, inaalagaan ni Richter ang kanyang tindahan ng mahika. Nang lumitaw sina Denken at Lofen upang kalagkarin siya sa hapunan, sinubukan ni Richter na tumanggi, ngunit tinanggap din ang libreng pagkain. Sa kainan, umorder si Freren ng isang malaking karne at nalaala ang pagpunta rito kasama ang koponan ng mga bayani. Ang tagapagluto noong araw ay nangakong hindi magbabago ang lasa, ngunit napansin ni Freren na ito ay nagbago para sa mas maganda. Sa mga kalsada, pinalibutan ni Ubal si Land. Ang babaeng ito ay may lakas ng isang nakakatakot na tao sa pelikula. Pinigil niya ito gamit ang mahika at sinimulan ng isang pagsusuri, na sinasabing maaari niyang kopyahin ang mahika ng sinumang nakakaintindi sa kanya. Si Land, nagalit sa mga taong gumagamit ng mahika sa pamamagitan ng pakiramdam, ay pinutol siya, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay kakatwa. Pagkatapos ng isang araw ng mga matamis at pagbili, dumating ang sulat para sa ikalawang yugto. Ang tagasuri ay si Sense. Sinasabi niyang siya ay ayaw sa gulo, ngunit ang balita sa kalsada ay sa kanyang huling 4 na pagsusulit, walang nakapasa. Siya ay isang nakakatakot na tao na nagpanggap lamang na mabait. Bago tayo tumuloy, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pang recap. Ngayon balik tayo sa kwento. Si Stark ay may takot pa rin kay Fern, ngunit nagbago ang pakiramdam dahil sa babala na ang kasunod na yugto ay magiging napakasama. Nagsimula ang ikalawang yugto ng pagsusulit sa mahika, at ibinigay ito ni Sense ng direkta. Ang misyon ay pasukin ang isang kastilyo at makarating sa ilalim. Mabilis lang pakinggan, ngunit mula sa kanya na sikat sa pagpapatakbo sa lahat, mas mabuting mag-ingat. Nagbigay siya ng mga bote na may gamit sa loob para sa sinumang nahaharap sa tiyak na kamatayan. Sinubukan ng grupo na pag-usapan ang diskarte. Gusto ni Denken na magsama-sama ang lahat, ngunit mababa ang tiwala at karamihan ay nagpasyang mag-isa. Si Freren, na isang veterano sa mga pakikipagsapalaran, ay sumama kay Fern, at si Sense mismo ay nagpasyang sumama dahil alam niyang iyon ang pinakaligtas na lugar. Sa loob, ginagawa ni Freren ang pangarap ng bawat manlalaro. Gusto niyang tingnan ang bawat bahagi ng mapa na naaalala kung paano mas gusto ni Himmel ang paglalakbay kaysa sa mabilis na pagtapos. Ngunit ang pagiging mausisa na ito ay nagdulot ng problema dahil sa pagbaliwala sa mga babala ni Fern, binuksan ng elf ang isang kahon at nakain ng isang halimaw. Ang pinakamaalamat na mage sa mundo ay nakulong sa isang kahon na may ngipin na kailangang hilahin palabas tulad ng isang character sa cartoon. Samantala, ang koponan ni Denken ay nahaharap sa mga halimaw at matitinding bitag. Dahil ang isang mage ay napilitang gamitin ang kanyang bote upang maiwasan ang kamatayan, na-realize ng koponan ni Werbel ang totoong takot sa lugar na iyon. Kailangan nilang labanan ang eksaktong kopya ng kanilang mga sarili. Ngunit ang pinakamalala ay natira sa huli. Ang koponan ni Denken ay nakarating sa isang malaking bulwagan at nakaharap ang pinuno ng lugar, ang isang perpektong kopya ni Freren na humaharang sa daan. Nalaman natin na ang pinuno ng lugar ay si Spiegel, isang sinaunang halimaw na gumagawa ng mga perpektong kopya ng mga pumapasok. Siya ay namumuno sa isang hukbo ng mga malalakas na kopya na may parehong lakas at kakayahan, ngunit walang pag-iisip. Sina Ubal at Land ay napalibutan ng kopya ng isang babae. Si Land ay mukhang malubhang na sugatan, ngunit si Ubal ay may napansin na kakaiba. Itinapon niya ang sarili sa isang tiyak na kamatayan laban sa sariling kopya upang subukan ang isang teorya. Lumitaw si Land upang iligtas siya, na nagpapakita na ang nasugatang Land ay isang peke lamang at ang totoong tao ay hindi man lang pumasok sa kastilyo. Ang lalaki ay kumatok sa pagsusulit habang nasa bahay gamit ang mga kopya. Sa ibang lugar, ang koponan ni Edel ay sinubukang labanan ang kopya ni Sense. Ginagami ng kopya ang kanyang buhok upang sirain ang depensa sa isang pikit mata. Sinubukan ni Edel na kontrolin ang pag-iisip nito upang paluhudin ang kopya, ngunit nalaman niyang ang kopya ay walang isip na pwedeng kontrolin. Nakatanggap siya ng matinding patama at napilitang tumakas palabas doon. Ang rurok ay nangyari nang ang mga natira ay nagtipon sa pintuan ng pinuno kung saan naghihintay ang kopya ni Freren. Ang orihinal na elf ay masaya pa na pinag-aaralan ang kopya na parang isang palaisipan. Sinubukan ni Method na subukan ang resistensya ni Freren sa pamamagitan ng mga yakap na nag-iwan kay Fern na nagselos at hinaila ang kanyang guro malayo doon. Dahil ang mga pag-atake sa pag-iisip ay hindi gagana sa isang walang laman na bagay, inamin ni Freren
Fern na kailangan nila ng lakas. Dito na si Fern, sa lamig ng isang mahusay na tagaputok, ay nagtaas ng kamay at nagsabi ng katotohanan. Kaya niyang patayin ang kopya ni Freren. Nagulat ang grupo sa garantiya ni Fern na kaya niyang patayin ang kopya ni Freren. Ang orihinal na elf ay nagbigay ng isang ngiti, ngunit ang plano ni Edel ay nabigo nang dumating si Denke na bogbog na. Kumuha si Method ng papel bilang tagapagpagaling, ngunit ang balita ay masama. Umalis na si Edo sa pagsusulit at mas malala pa, kinumpirma nilang ang mga kopya ay walang isip na pwedeng kontrolin. Walang mabilis na paraan sa pagkakataong ito. Sinubukan ni Richter na magbigay ng diskarte, ngunit pinutol siya ni Loine at Connie na nagdala ng gabay sa lugar. Ang pinuno ay si Spiegel, ang halimaw na nagtatawag ng mga kopya. Nagkaroon ng isang magandang sandali nang magreklamo si Richter tungkol sa kawalan ng komunikasyon at pinatigil ni Loine na tinawag siyang matandang lalaki sa kanyang mukha. Nakakita sila ng isang pagkakamali kay Freren. Ang maalamat na elf ay may kaunting pagbagal sa paggamit ng mahika, isang simpleng pagkakamali na ikinahihiya niyang aminin. Naalala ni Freren ang mga lumang araw kasama ang grupo ng bayaning si Himal na nagpapakita na ang pagtutulungan ay laging maganda. Nagsimula ang laban at ito ay isang pantay na labanan. Si Freren laban kay Freren na nagtatapon ng mga malalakas na sandata na parang naglalaro lamang. Napakatindi nito kaya ang paligid ay nasa Syra na. Samantala, si Fern ay nagtatago sa likod ng isang poste, naghihintay ng tamang sandali. Alam ni Freren na ang kopya ay mag-iingat sa paghahanap sa kanyang bata at ginamit iyon para sa kanyang kapakinabangan. Sa isang pag-alala sa nakaraan, nakita natin sina Freren at ang maalamat na si Siri na nag-uusap tungkol sa hinaharap ng mahika, kung saan si Siri ay nagpapakatigas at pinunit ang sulat ni Flum, ngunit inamin na ang panahon ng mga tao ay dumarating na. Bumalik sa laban, binuksan ni Freren ang daan at naghanda si Fern sa pagpapatama. Ang sorpresang pag-atake ni Fern ay nabigo dahil ang kopya ay naglabas ng isang proteksyon. Ang laban ay naging isang matinding pagsubok ng tiyaga. Samantala, sa labas, ang natitirang grupo ay naglalaro ng isang laro upang magdesisyon kung sino ang lalaban kanino. Inakala ni Richter at Loine na malakas sila hanggang sa makakita sila ng isang nakatatakot na paglitaw mula sa kopya ni Sense, na lumabas mula sa wala at sumire sa kanilang depensa, na nagpilit sa dalawa na gamitin ang kanilang bote upang umalis at mawala ng karapatan. Naging masikip ang mga bagay at isa na lamang ang natira upang harapin ang kopya ni Sense. Inisip ni Land na baliw ito, ngunit ang pag-iisip ng babae ay iba. Kung maaari niyang isipin ang pagputol dito, mapuputol niya ito. Sa isang nakatatakot na alaala, nakita natin na pinatay niya ang isang matandang tagasuri sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang damit dahil para sa kanya, ang tunog ng gunting na nagpuputol ng tela ay may kahulugan. Gamit ang ganoong pag-iisip, pinutol niya ang kopya ni Sense at ang buhok nito na parang papel. Sa pangunahing laban, nagpasya si Freren na tumanggap ng isang patama ng kusa, na isinakripisyo ang sariling balikat upang lumikha ng pagkakataon. Gumana ang plano, at tinamaan ni Fern ang kopya ng buong lakas, na nag-alis sa mga braso nito. Ang kopya ay naglabas ng isang hindi nakikitang mahika na nagtapon kay Fern sa pader. Nagulat si Fern sa taas ng mahika, ngunit nagsilbi itong pag-abala. Ginamit ni Freren ang pagkakataon habang naghihintay ang kalaban at tinapos ang kopya ng tuluyan. Dahil nawasak si Spiegel, ang lahat ng mga kopya ay nawala. Natapos ang pagsusulit at ang mga natira ay nakapasa. Binati ni Sense ang lahat sa silid ng kayamanan, ngunit nang itanong nila kung nasaan ang maalamat na si Freren, nakulong na naman siya sa loob ng isang halimaw. Mabigat ang pakiramdam dahil si Fern ay nasa kanyang panahon ng pagre-rebelde, galit kay Freren dahil sa kanyang nasirang tungkod. Ang elf na may karaniwang mukha, ay dinala ang mga bahagi kay Richter, ang mage sa tindahan na may pasensya ng isang mabilis na tagatala. Sinubukan niyang tumanggi sa trabaho na nagbibigay ng pangaral na bumili na lamang ng bago. Ngunit gumamit si Freren ng ibang paraan at ang kanyang pagmamataas ang nang ibabaw. Inayos ng lalaki ang gamit sa perpektong paraan na nagpapatunay na sa likod ng galit na mukhang iyon ay isang mahusay na manggagawa. Nang makita ni Fern ang bagong tungkod, na-realize niya na ang kanyang guro ay may puso rin pala. Ngunit natapos ang kapayapaan nang lumitaw si Siri, ang matandang elf na namamahala sa samahan at may lakas ng isang matinding pinuno. Nagdesisyon siya na ang pagsusulit ay magulo at kinuha ang ikatlong yugto ng personal. Ang pagsubok ay isang pakikipag-usap sa pinakamatinding pinuno sa mundo. Ang kanyang diskarte ay simple. Kung mag-aalinlangan ka sa kanyang lakas, bagsak ka. Maraming tao ang natanggal agad. Ang paraan ay ang pagmendinig na ikaw ay tanggal na ng walang awa. Nang ikot na ni Fern, ibinagsak siya ni Siri doon mismo dahil lamang sa hindi niya gusto ang spell para sa paglikha ng mga bulaklak. Isa itong laban sa pagitan ng elf na gusto ng digmaan at ng elf na gusto ng kapayapaan. Pagkatapos ay dumating si Fern. Ang babae ay pumasok ng walang takot na tinatanggihan ang alok ni Siri na maging kanyang mag-aaral. Galit si Siri,
ngunit nang marealize niyang si Fern lamang ang tanging nakapansin sa hindi pagiging pantay ng kanyang lakas, wala siyang ibang magagawa kundi ipasa ang babae. Nakapasa si Fern sa pagsubok dahil sa kanyang husay at katapatan. Ang pagpapasa ay nagpatuloy sa silid ni Siri at ang kanyang pag-iisip ay mas magulo kaysa sa isang nakagawiyang paraan. Nakapasa si Denken dahil may lakas siya ng loob na isipin ang pakikipaglaban sa kanya kahit sa isang segundo. Nakapasa si Ubal sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mata dahil nakikita ng totoong malakas ang kapwa malakas. Ngunit ang pinakamagaling ay si Land. Ang matapang na bata ay nagpadala ng isang kopya para sa pakikipag-usap habang ang kanyang totoong katawan ay umiinom ng tsae sa bahay. Siya ang hari ng trabaho mula sa malayo. Sobrang humanga si Siri sa lakas ng loob kaya ipinasa rin niya ito. At nakapasa din si Method dahil tinawag niyang cute ang pinakamataas na elf. Sa labas, nalaman ni Frere na ipinagbawal siya sa samahan ng mga mage sa loob ng kasunod na 1,000 taon. Habang pumupunta si Fern upang kunin ang kanyang sertipiko, binabantayan ni Freren si Stark. Si Laon, isang matandang mage na gustong mag-iwan ng pamana, ay sinubukang sumalakay kay Freren upang maalala sa kasaysayan bilang ang taong pumatay sa maalamat na mage. Ngunit umiwas si Freren at ibinigay sa kanya ang katotohanan, na ipinapaalala na naaalala ni Siri ang lahat ng kanyang mag-aaral, kahit ang mga nabigo. Pagkatapos ng ilang malalim na usapan kina Werbel at Denken, na ngayon ay naging mabuting lolo na bumibili ng pagkain para sa lahat, naghanda ang grupo na umalis. Bumalik si Fern na may karangalan sa kanyang unang gantimpala, isang maalamat na spell upang alisin ang mga dumi sa labada. Siya na ngayon ang pinakamataas na mage ng labahan. Ang tatlo ay nagpaalam sa lungsod at sa kanilang mga kaibigan gamit ang isang simpleng pagkikita ulit. Dahil ayon sa paniniwala ni Himal, ang mahabang pagpapalem ay kakatwa kapag alam mong makikita mo muli ang lahat sa hinaharap. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!